In Jeremiah chapter 32, let's start in verse 36. Jeremiah 32 verse 36. Ay tungod kini sa saad si Ginoo, a promise of restoration. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nag-ingon kanako, Jeremias, nag-ingon ang katawan nga ang gubat, gutom ug sakit maoy na kaaghat niining syudara sa pagampo na langadto sa hari sa Babylonia. Karon pamati ang uban pa nga akong isulti. Tigumon ko ang katawan sa Israel gikan sa mga nasod diin sila gipatibulaag tungod sa akong kasuko og kapungot og dad-on ko sila balik diin wala nay mosamok sa ilang pagpuyo. So ang Dios magapanalangin siyang pulong saad kini sa pag restore sa katawan sa Ginoo. So tanaw na tuon sa mitabo kadili tanan nga sitwasyon forever gid siya. Mag-change gyud ang sitwasyon o kinahanglan nga kabalutan mo accept and adjust para we can able to have peace and makabaton ta og kining pagsalig ug paglaom ngadto sa Ginoo. So now I want to say something more about this city. You have been saying it will fall to the king of Babylon through war, famine, and disease. But this is what the Lord, God of Israel, says. I will certainly bring my people back from all the countries where I will scatter them in my fury. I will bring them back to this city and let them live in peace and safety. So, gipadayag kang Jeremiah, unsay plano sa Ginoo, unsay buhaton niya nga nag-ingon naman gud sila nga kini nga syudara is kaluluoy matud pa. So gitagaan ni Lord og paglaom. So to, you have been saying ka nag-ingon naman mo it will fall to the king paingon na gini sa hari o Babylon pinagi sa war kagubat sa kagutom o balatian. But this is what the Lord, the God of Israel says, I will certainly bring my people back from all the countries where I will scatter them in my fury. Ang isa sa saad ni Lord nga I will certainly bring my people ako jung dalon akong katawan balik gikan sa lain-lain nga mga nasod nga din ako silang gipatibulaag tungod sa akong kasuko. So nado daw ko nang gipatibulaag ni Lord ang mga katawan nagkadiin nagkasaag-saag tungod kay nasuko si Lord. Kung masuko si Lord na agad si buhaton nga di maayo no. O nya dili man pud si Lord basta masuko kung wala pa hinungdan. So para sa tao nganong masuko ang tao kana hinungdan, ang Ginoo pud kung siya masuko na pud siya hinungdan. So isa sa mga buhaton sa Ginoo kung masuko siya, ipatibulaag niya ang iyang katawhan. I-scatter niya. Ipascatter niya, ipatibulaag. Atod pa. Pero ingon ni Lord, I will bring them back to this city. Apan ako silang balikon og dala niining syudara. Sumuo po na ingon ni Lord. Kay kung human sa kapungot, maulian na sa kapungot, na apoy, buhaton na po si Lord. Iyan na po ipakita iyang kaluoy. Apan panahon sa kapungot ni Lord, dili ta ka-expect og kaluoy, pabor o grasya. Apan kung human sa iyang kapungot, maulian na sa kapungot, kay naglagot na po lagi siya, kay nagbabadlong ang katawan, iyan na pong kaluoy ug magrasya iyang ipakita, ipadangat. So, din niya, and let them live in peace and safety. Magkinabuhi na pod sila, manginabuhi na pod sila nga malinawon og safety, walay makalilisa nga mahitabo. In verse 38, in Jeremiah 32 verse 38,
They will be my people. O, gi-acknowledge sa po ni Lord. Iyan na pong giila. And they will be my people and I will be their God. So, inga na si Lord. Dili na to siya kanang mabutang sa category nga permi lang gid siya kuan maluluyon. Tinuod magid siya maluluyon jud siya digid na ikalalis. Pero once nga giabusahan na siya, gina kuan na siya, gisubraan nagpag-abusar, dili na pud siya maluoy, sumuto gi-scatter ning pasagdaan niya nga kuan sila mangadtog asa sila gusto tugutan ni Lord. Pero yung ni Lord sa promise niya sa restoration, balon balik sa iyang dapit, umatud pa mamuyo sila itong malinawon og safety, and ana pa din, and they will be my people and I will be their God. I-acknowledge nila nga ako silang katawhan. So na mga panahon nga bisag ingon ta nga at katawan tas Ginoo apan na di panahon nga dili na itsapuran na ta ni Lord tungod ka na atay pagpabadlong na atay pagtuman sa tong kaugalingon o kaya say kung ma-deceive na tong una limbungan na tong una abi na to sakto pa ta pero sayo na daigid ta og nag-acknowledge lang ta sa Ginoo para wala na dito gi-acknowledge sa Ginoo kaysa to they will be my people, ako na pud silang katawhan. So pwede nga ang tao mo claim kakataon patas Ginoo pero ato ba nga Ginoo isa dili na mo katawhan, pero ang tao ray ni-claim kay chosen lagi. Isa pag chosen ta, but if we do not choose God anymore, if we do not choose to read the Word of God, if we do not choose to meditate the Word of God, if we not choose the teaching of the Lord, the commandments of the Lord, and do all those things that He commanded us, God will not acknowledge us as His people. But as we do things as He commanded, then God will acknowledge us again. Balik ko na po tag-ila ni Lord. So, ingana na dyan na siya ka. Ingana na gina ang realidad. Paragod sa pamilya. Sungod sa kalagot. Ngayon nga, dahil lagi na itong misulti, lahi na itong pamati. Kung mawala na ganang kalagot, mabalik na pud ka sa imong kaluoy o pagbati sa paghigugma. So nga na gipon ang Ginoo dili lang kaayong tao nga na. In verse 39, and I will give them one heart kanindot kaayo no. Anang panahon na sa restoration, tagaan daw ni Lord sila og isa ka kasing-kasing og isa ka katuyuan to worship me forever. O grabe. O isa kuno nga kasing-kasing og isa katuyuan nga simbahon ang Ginoo sa walay katapusan. So unsay pasabot ana, mabot ang panahon nga ang taong saag, ang taong ang taong naglatagaw atud pa mo balik siya sa Ginoo, kay ipabalik siya sa Ginoo ug matud pa kay I will bring man my people sa ato pa si Lord ang mo dala ug balik sa tao ngadto kaniya. Iyang dalog balik ug matud pa diri tagaan din niya isa ka kasing-kasing nga na ay katuyuan nga mosimba kaniya sa walay katapusan. Oh, glory to God. It's the Lord's doing that He want us all to worship Him. It's God's desire that God wants us to worship Him. Tingwa gid ni Lord nga simbahon nato siya. Dili ang yawa simbahon, dili ang mga kalibutanong butang simbahon, dili ang tao simbahon, but siya ra gid atong simbahon. And that kind of heart, that kind of desire, that kind of action, that kind of kining thing pleases the Lord. Makapahimuot jud sa Ginoo na ultimate purpose ni Lord why He called us to worship Him. He alone must be worshipped and no other else, no other things. Hallelujah. And then matud po diri, for their own good and for the good of all their descendants. Okay, tanaw na to ning verse, di ato yung sabtunog ay ng verse 39. Panahon nga
Ibabalik na ni Lord ay makatawan sa silang dapit. Nga malinawon na sila og safety na ilhon na sila balik sa Ginoo nga iyang katawan o siya ang iyang dos. And I will give them one heart. Tagaan ako sa one heart, one purpose to worship me forever. Grabe. Gusto ni Lord nga siya ragad atong simbahon for their own good, para sa ilang kayuhan, and for the good of all their descendants. So ang pagsimba para sa kayuhan nato o para sa kayuhan sa atong mga kaliwatan. Ang pagsimba sa Dios, by the way. Kadagan ng klase sa pagsimba. Isimba nimo ang tao instead nga ang Ginoo. Isimba nimo ang sama na purpose imong sa panahon sa panimbakon wala ka nagsimba, pero ang imong gihatag ang panahon sa imong gihatag ang panahon nimo sa tao. Siya na imong gisimba. Panahon sa panimbakon, God is expecting us to come to worship Him. So if we do not come to the place where He is worship, we spend our time to people, we worship people. Or kung wala ta panahon sa panimbakon, wala ta nagsimba kay lain atong gibuhat. Mo na to atong gisimba, and it's not right before the Lord. So to para dis ilang kaugalingon ug para sa kayuhan nila ug para sa kayuhan sa ilang mga kaliwatan. Sa tanaw na to sa ESV, this is in verse 39. I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for their own good and for the good of their children after them. Ang pagsimba na to, makaayo na to, ug makaayo sa atong kaliwatan. Investment siya. So kung dili day ta magsimba, dili maayo gid ang dangatan nato, o dili pud maayo ang dangatan sa atong kaliwatan. Ana ra jud na. So klaro kaayo aning bersikulo ha. Unsa di ay ang benefits kung magsimba ta, makaayo na to ug makatagbog kaayuhan sa atong mga kaliwatan. It's an investment. So if our investment is in the other side, di ba, sa to, for the good, for their own good and for the good of all their descendants sa ato pa, kung dili na to nibuhaton, wala jud nada atong kinabuhi ug atong panginabuhi ug atong mga kaliwatan. Wala, dili maayo atong gi-invest para sa atong kaliwatan. Di ba kadumdum mo, for the sake ingon ni Lord na yung mga panahon nga mo judge si Lord kasi ang kalagot, pero ingon siya for the sake of David, di nakubuhaton sana. Ngano for the sake of David? Si David is a worshipper. David has pleased the Lord. Ingan na siya. Tungod sa pag-worship ni David, pag-give ni David sa generous niya nga pag-give sa iyang time, sa iyang treasure, sa iyang talent, sa iyang mga tanan. Sa din nakasala si David, katong nagsensus siya, gipapili pa siya ni Lord og sa consequence. Siya ray sa tanan nga mga Bible characters, siya ray gipapili unsay consequence niya. The rest of the characters wala gipapili unsay punishment, unsay consequence. Yan na siya. Muna nga, as we understand the Lord through His Word, the more our love for Him is developed. And the more we worship Him, the way He deserved to be worshipped. The more we honor Him, the way He deserved to be honored. The more we love Him, the more we praise Him, the more we get closer to Him. Kung ingana na ang level sa atong pagsabot niya, it means we have entered into the holy place or to the most holy place wherein our relationship with Him is being knit together. Nadut-dut na gyud. O sa kuan pa, mga gagmayng susu, nakapikit nas bato na sa dagat. Kita mo bato nga dako, dagka namilit nga mga susu.
Ingana ang mga Christians na tinuod. Isa ka bato nga mao si Christ Jesus. Nagpilit ang mga dagkang gagmayng mga suso. Ingana na dili nakabasta maibot, dili nakabasta mahagbong, dili nakabasta matarong. Because naka-connect, nag-ayo sa bato nga dako. So yung din I will give them one heart and one purpose to worship me forever, for their own good and for the good of all their descendants. Pagkaninduta, dyan. That is why, as we read the Word of God and as we understand it, as it penetrates to our inner being, it brings us to understand deeply the purpose of the Lord, and our relationship is being strengthened. We are empowered. We are much connected with Him. Madut-dut kitag ayo parang sa inok nga ang suso nga gagmay nga nipikit sa dako nga bato. Ingana ta nga mga Christians, gagmay nga suso once nakapikit sa bato, di nakabasta matarog. Kaya nakapikit naman. Dapat makapikit ta sa Ginoo, dili kay makapikit ta sa world o kapikit ta sa Lord kaysa mapikit ta sa world. So asa ta ni pikit og ayo, nakapikit batag ayo, nakadikit batag ayo sa Lord or sa world ta nakadikit. That's a realization. Unsa man ang atong gikalipay, asa man ta kanunay naka dut-dut sa world or sa Lord. And in verse 40, in Jeremiah 32 verse 40, and I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to pagkaninduta na. Ay, hallelujah, Jesus. So kung ingana na ang level na to, ingana ng atong relationship sa Ginoo, ito, I will make an everlasting covenant with them. Ako makighimog kasabutan nga walay katapusan. Maghatag og kasabutan nga walay katapusan with them. I will never stop. I will never stop. I will never stop doing good for them pagkaninduta. Dili na din kumuundag buhat og maayong butang ngadto kanila kung ingana na. So wala na. I will never stop doing good for them. I will put a desire in their hearts to worship me. O, tanawa. Ang gusto gid nila, siya gid atong ma-worship, siya gid atong ma-worship. Dili other people will be worship. Dili things and people, dili created things ang atong i-worship, but the Creator ang atong ma-worship. Deeply worship. So that our inner being can be strengthened. Kung ma-strengthen ang atong inner being, our whole being can able to benefit. Nga tingala, madasigon ka, malipain ka, maninahon ka, despite nga you are persecuted, you are mocked, you are despised, gilutos ka, gibiay-biay ka, gitamay ka, na yung mga negative words towards you, but they don't affect you much nga ma-discourage ka mo, muundag ang pangalagad. It challenged you to pray deeply. It challenged you to get more closer to God, because that's what you are. That's the benefit of being close to the Lord. Ingan na siya. So, ang atong mainiton des Ginoo, ang atong madidot-duton des Ginoo, magbunga jud ni og kaligon, kalipay gadasig pag dut-dut des Ginoo. So, remember, nagpasidaan na si Lord, gatay-ugon ta niya. Gatay-ugon ta niya, og matay-ug bata. Matay-ug bata, og di na ta matay-ug. So, mabito nang na-earthquake, walay dapits, kalibutan, na dili mo aging earthquake, that's part of testing. Earthquake is a test of strength, test of faith, test of courage, test of hope. Gitesta, malaumon pa bata, malipayin pa ta, madasigon pa ta, talawan pa bata, or isog na ta, trusting na batas Ginoo,
or dili pa. So I will make an everlasting covenant with them, and I will never stop doing good for them pag kaninduta. Dili si Lord mo undag buhat o maayong butang, maayong pag tatar sa atua. I will put a desire in their hearts to worship me. Kana. So, makapamanamin ta, aning bersikulo ha, ingan nila batag level, ingan nila bata ang atong kasing-kasing, ang atong una-una, nga, musimba jud sa iya, musimba Lord, musimba ko, dili kay, to worship the Lord is a struggle. If we reach to this level, to worship the Lord is really a joy. Kalipay na ang pagsimba sa Ginoo. It's your very desire. It's your very desire to worship the Lord. And that level is very good. Nindot na jud kaayo na. But if we are struggling to worship the Lord, kung mag-struggle pa tag-worship ni Lord, mag-struggle ta, deep inside, and lots of things atong una-una gakuan is kuan pagid siya. Kinanglan strive hard pa nato na. Strive hard pa nato, paningkamutan pa nato na ato nang ma-overcome. Because to ask and it shall be given. Pangayo lang aron ihatag ni Lord. So, never think of negative. Just think that the Lord can able to do something good in your life. So, balik ko na ako sa verse 14, Jeremiah 32 verse 14. I will make an everlasting covenant with them, and I will never stop doing good for them. I will put a desire in their hearts to worship me, and they will never leave me kana. Di na din sila mubiya nako. Di mabiya. Sa katugan din ako example, isa ka bato sa dagat or sa suba. Sa dagat man kasagara, o naman sa bagyapon. Isa ka dako nga bato sa suba or sa pa. Gipalibutan og dagang suso, nga gagmay nga suso, as in gagmay nga suso kita mo ana. Karon pa na nako nagibalik example. Gipalibutan halos na bulit na gagmay suso. Di na nimo basta ibot. Ingana ang Christian. Ingana ang Christian nga naningkamot gid nga makaduol sa Ginoo. Hangtod ni pikit na kag-ayo di na jud ka matarog. Kung ingana na tades Ginoo, bisag unsaon tag buwas sa yawo or tao nga masiparita sa Ginoo, dili na tabas sa matarog. And then I will put a desire in their hearts to worship me, and they will never leave me. Dili na gid sila mo biya nako, unsaon pagbiya naka-connect nag-ayo. Amen. Di na basta-basta gusto nila ingana ang level nato, ingana natong status nato much connected, closely knitted with the Lord. Ingana ra nang amin sakay ana nga bato nga nabulit nagsuso. Halos nabulit nagsuso ang bato, kita mo ana. Ingana ang mga Christians nga naka closely knitted na sa Ginoo. Di na basta ibog-imong, di na gid basta nimo mabiras kamot. Pilit na mag-ayo. So ingana ko nakapilit na tag-ay sa Ginoo, congratulations, di nakabasta-basta ibot. Amen. Tsada kay na nga example, no? Tsada kay na nga kanang unsa tawag ana kining example lagi. So nga na dili na basta-basta maibot kung kuan. Giunsa to sa suso nga moabot didto. Giunsa niya pag kuan nga napikit na gid siya kayo. Pag connect niya, na siya ni naog. Wa na siya ni naog. Ni padayon lang siya pikit hangtod nga na kuan gid siya, napikit gid siya kayo nga di siya matarong. I will find joy in verse 41. I will find joy doing good for them. Malipay ko magbuhat og maayong butang adto kanilang. I will faithfully and wholeheartedly replant them in this land. Ikalipay sa Ginoo ang iyang pagpabalik sa maong yuta. So na yung mga tao nga nasaag, pero kung makabalik na,
di na basta-basta di na basta maibot sa Ginoo. So ingana manadili ta ka judge sa mga taong nibalik nakalayo na sa Ginoo, nalayo na sa Ginoo. Kay sa day of time of restoration, di lang tayo nag-day, time of restoration is mausab ang dagan. Ang heart kuno tagaan nag one heart, one purpose, o matud pa unsa nga one heart and one purpose, and purpose to worship the Lord. So kung atong pamandungan ang palibot sa pamilya sa matag ministry, pila lang kaha na ana nga klase nga desire nga one purpose and one heart to worship the Lord, to really worship the Lord, not just to be in the house of the Lord, di lang moabot sa balay, but mag-worship ni Lord. Kay dili tanan nakaabot sa simbahan naka-worship ni Lord. Kay kung naabot ka dito nagtabi-tabi, wala man ka nag-worship ni Lord. Naara ka sa worship place, but you did not worship. Diba? Dili ang pag-abot sa balay naka-worship because worship is not attendance. It's really connecting with the Lord. Nag-connect ka ni Lord, nagtaod ka, nag-kuanjud ka, nag-focus ka ni Lord. But kung naabot ta simbahan, naabotan ta dito for attendance, nagsaba-saba, we did not worship. Attendance lang atong ibuhat. Attendance lang. Mura bang nag-meeting, niapit lang dit, naki-attendance ito, pero wa jud ka ni kabalog unsay gimitingan, kay wa man ka ni focus. Diba? So ingan naadagan ka ipag-attendance lang og Domingo. Walay worship, dili agad siya naka-worship. Ingan na. Og ingon ni Lord sa panahon sa restoration, muna iyang buhaton. Di na ang tao magtabi, di na ang tao saag, but one heart to worship Him. And din malipay din si Lord og hatag sa to dili daw si Lord mag-stop og buhat og maayo ug matod pa ang ilang desire mo sumba na gid sila, and they will never leave me, di na ko nila biyaan. Mupikit na gid sa Ginoo pag worship. Mo na gusto ni Lord nga may tabo sa matag usa nato. Dili kana pong kinaiya nga dili ka nag-worship kung gamay ra mo, dili man maayo. Na may uban nga kanag-worship kung daghan kaayo, an kuyaw kay na. Kanay mga panahon nga kita na lang isa. Kay sulayan tas Ginoo. Diba? Like David, katong gilakag-lakag siya, gipangita sa mga sundalo ni Pharaoh. Sige siya ampo, sige sa worship sa Ginoo. Kaya ang taong masilimbahon, yung una-una nag-connect sa Ginoo. Nagpasalamat, nagpangaytabang, dili ka nagsigig question, nagsigig nagkunahon nagdautan, nagsultig dautan, nagbati og dautan. So we will know ourselves atong heart, atong kasing-kasing una-una. Unsa gid ang unsa ni naka-deposit ani? Ang pulong ba sa Ginoo or ang pulong sa other one? So inga na ang pulong sa Ginoo atong natog reflection who we are and what kind of heart we have, what kind of child of God we are. Unsa ta nga anak sa Ginoo. So I will find joy doing good for them, and will faithfully and wholeheartedly replant them in this land. In Altina ESB, I will rejoice in doing them good. Magkalipay ko nga maghimo nilag maayo. So malipay na si Lord din sa tuwa. Kalipay na siya. Nganong malipay siya? Gikalipay mong po nato nga musimba sa iya. So sa pasabutan na, kung unsa atong gibati, mao po nang gibati sa Ginoo. Kung nalipay ta, kay gisimba nato si Lord, nalipay po siya nato. Kung nag-struggle po si Lord sa ato, awa na gining akong anak na unsa na ba jud ni? Di ba? Ganun lang yun. Nga na ra jud na. I will rejoice in ESB in Jeremiah 32:41. I will rejoice in doing them good, and I will plant them in this land in faithfulness.
with all my heart and all my soul. Grabe, pagkanindot. Lord, salamat ingana nung tatanang level sa mga Christian, Lord. Hallelujah. Kung ingana tanang level sa Christian, oh, grabe kanindot na gid ang atmosphere sa panimalay, atmosphere sa simbahan, atmosphere sa community. Dan agig kaayo atong himaya. Oy. Nindot siya kay malipayon jud tang tanan. Wala gi plastic nga mga tinan-awan. Wala gi plastic nga mga sinultian. Wala gi plastic nga hinatagan. Kung ingana natatanan. Because everything is coming from the heart. Heart being changed, being renewed, cleansed by the power of God's word and God's presence. Ingana ra siya na igsuon. Kung dili ta gusto, dili ta malipay plastikan nga tinagdanan, labaw ang Ginoo. Di siya gusto plastic. So ingani, I will find joy in doing good for them and will faithfully and wholeheartedly replace them in this land. Sa NLT, pero sa ASB tsada gyapon kayo, I will rejoice in doing them good and I will plant them in this land in faithfulness and with all my heart and all my soul. Muna nga kasagara sa mga nagditdutos pagpangalagad, nagtininod anay bitaw, malipayon malinawon, guided, directed, nindot jud ang dagas kinabuhi. Nindot jud. Taliwala nga daghan tag mga struggles sa palibot na to. Nag-struggle sa palibot pero innerly we are stable sa pag-worship, pagdaig sa Ginoo. Amen. Wala pasabot nga walay mga trials. Naay trials. Naay trials. But innerly we have this kind of heart and feeling and decision that worship is worship. Praise is praise. Prayer is prayer. Determine na taan na. Di kay, kung ganahan o simba, kung dili pod. Dili nga na. Mo na ang effect kung ang Ginoo na nagmuhat gid sa tong kinabuhi ato pong gibuhat ang iyang gisugo. And verse 42, this is what the Lord says, just as I have brought all these calamities on them, so I will do all the good I have promised them. Okay, ingon si Lord. Pang comfort ni Lord. Ingon ang Ginoo nga ingon nga akong hatag ni nga mga kalamidad ngadto kanila. I will do all the good I have promised them. Ako pong buhaton ang maayo nga butang nga akong gisaad nila. So ang saad ni Lord mo na kung unsay gisaad mahitabo jud na kung motuman na ta. Dili man niya taga ang katumanan sa saad katungwa po ni tuman niya. Again balikan ako. Dili niya tagaan siyang saad katong wala ni tuman niya. Katumutuman niya, tumano niya mga saad. Conditional na siya. Ang langit baya, dili baya para sa kanang kuan atras abante. Para baya gid sa mo to malahutay sa revelation overcomers. Mga mulahutay. Mga matinud-anon. Ang matinud-anon is mo padayon. Ang dili na tinud-an mo undang naman. So faithfulness ang pagkamatinud anon. And then matud pa, I will do all the good I have promised them. Fields will again be bought and sold in this land about which you now say. Nga dinhi. Ang mga yuta kuno magpinalitay nagyuta sa mong dapit. Matud pa, it's been ravaged by the Babylonians, a desolate land where people and animals have all disappeared. Sa diyang gibiyaan na sa Ginoo. Nasuko ang Ginoo. Lang yuta mingaw na.
wa na ang mga hayop na nga mga kuan mo oy nag baras-baras ito. Oh, matod pa. And where people and animals have all this appeared, ang tud nga wala na gid pati tao ug mga hayop, wa na gid ni baras-baras ito ni pakita dito. Yes, fields will once again be bought and sold. Oo, ang mga kayutaan magpinalitay na, will be bought and sold. Deeds signed and sealed and witnessed. O, pag pinalitay na naanay mga deeds para deeds nga signed nga gipalit na and sealed and witnessed. So sa to kanang yutaa gibaligya napalit na naisilyado na og sinaksihan na in the land of Benjamin. Unsa man ang in the land of Benjamin nga dili man tanan yuta dito dapita. In the land of Benjamin, sa yuta ni Benjamin. Unsa man na si Benjamin? Son of the right hand. Ang meaning sa Benjamin, son of the right hand, anak siya sa tuong kamot. Ngayon dili man tanan nga tribes ang gisulti. Ha? Dito sa to, dito magpinalitay sa yuta, mag kuan sa silyo, sa deeds, sign of deeds and witness dito ang mga pagsaksi sa yuta sa Benjamin, son of the right hand. Kay nga kuno nagpamatuod nga ang mga anak sa tuong kamot sa Ginoo mamalik ngadto sa Ginoo, son of the right hand, dili sa left hand. Sa to asa gibutang gani ang sa Matthew chapter 25, kanding man tog karnero ang giingon ni Lord nga sama sa ang pagbalik sa Ginoo. Bahino niya ang sa duha ka bahin, ang mga karnero sa iyang tuo nga kamot, ang mga kanding sa iyang wala nga kamot. Benjamin means son of the right hand, anak sa tuong kamot. It means Benjamin, it means the sheep. Wala kita kadungdong nga si Benjamin is badlungon. Iya maigsuon kato mga silang Reuben, silang Gad, silang Asher, silang kuan. Sa to, si Benjamin, son of the right hand, anak sa tuong kamot. Sheep type siya. Diba? Ang sa 25, ang ibutang sa tuong kamot sa Ginoo, mga karnero or mga kanding? Mga karnero. And then sa towns of, in the land of Benjamin, and here in Jerusalem. Unsa man ang Jerusalem? Unsa meaning sa Jerusalem? Possession of peace. Dapit sa kalinaw. So ganun dapit sa kalinaw, Jerusalem, nagubot lang tungod kay gitugutan niya Lord maggubot tungod sa sala. Ang sala makagubot. Apan ang pagtuman makatag kalinaw kalipay kadaugan. Again, ang sala makagubot, makasamok. Pero ang pagtuman sa Ginoo makalipay, makahatag kalinaw ug makahatagayod og maayong panguna maayong discretion sa kinabuhi. Jerusalem, possession of peace. In the towns of Judah, unsa ganina sa mga lungsod ni Judah, unsa ganina Judah, let God be praised. So tada kayo no ang ipag-mention nga place, it means the son of the right hand, ito sa position of peace, and let God be praised. Mag-uban ginang tulo. Judah, and in the Negev too. Wala na ko apas ang meaning sa Negev. Wala na ko time. For someday I will restore prosperity to them. I the Lord have spoken. So, sa pasabot anak. Nganong anak pa man ang prosperity? Dili lagi ta mag-prosper kung dili pa ta modot-dot sa Ginoo. Ito, the blessing of the Lord, it make it rich and He adds no sorrow with it. Una, ang pag-prosper sa tao, dana gid sa pagdut-dut sa Ginoo. So kung una ko na tong trabaho, bisag ting simba sa Ginoo gawas atong
dili gid nila rest day ang Domingo. O kasabot si Lord ana, pero pwede man sa ta usahay mag ah, change day off manghangyo ta. Pero free ta sa Sunday, but dili ta gasimba ni Lord. It's an offensive before the Lord. It's not right before the Lord. Dili gid matarong atubangan si Ginoo. Once a week ra na siya. Nya kung matrabaho tag Lunes, paingog Sabado or Bernis, 5 ka adlaw o 6 ka adlaw sa isa ka semana. Unya sa pagayon sa Ginoo na to sa isa ka adlaw di na to mahimo, and that's not right before the Lord. It will not please the Lord. So di gid makapahimuot si Ginoo. Ug matud pa diri nga buhaton daw ni Lord ang maayo para kanila kanunay. Ikalipay ni Lord ang pagbuhat sa maayo ngadto kaniya. So kung dili kita mo tikang para modutot ta si Ginoo, lay ito ng dagas itong kinabuhi ba? Ay, should. Kung dili nato siya priority, lahi atong priority. Isa kung saan nato paningkamot kung layo na tas Ginoo, lahi should. Nga na. Okay. So, nga na no atong sabton nga ang Dios gyud grabe siya mo hatag og panalangin kung kita naghatag po niya sada nga higayon. Hatag niya og pagtagad sa atong pag-alagad ngadto kaniya sumala sa mga pulong. So we have to be active, joyful di sa pagpangalagad sa Ginoo para nga nindot pud ang dagan sa atong kinabuhi. Di ta mag-struggle. Malipayon ta taliwala nga ginalutos ta. Makadungog tag mga negatibo sa bang tao kay ginasulayan tag mo ang atong kalayo, atong kadasigon mapalong ba. Kadumdum ko sa nag-execute ko sa mga surrendered items. Unya sa diyang nikusog ng siga kay naganda man jud kog tubig, akong bubuan og tubig di pud nga buan tanan kay mapalong man pud. Karon na dili kay mo kuan, di lang kay mo kusog o silaob. Bubuan ako og tubig igo. Pero bitaw ninyo tungod sa kainit, bisag ni palong siya kadyot atong portion akong ibubuan, pero mo balik yapon siya siga tungod kay naa na may siga. So say pasabot ana, bisan og bubuan ta ipalong ang atong kalayo atong kadasigon sa pagpangalaga sino. Once nga naay siga, nabi ng siga, nagubantas na nagsiga, musiga gyapon ta, mo active gyapon ta. Nga na. So nga na, uban gid ta sa nagsiga, nagdasig pagpangalagad si Ginoo para kung sabligan tag tubig para palungon ta, di ra gid ta mapalong kay nganuman naguban man ta nagkalayo, nagsiga nga mga kauban des Ginoo. So kinahanglan kung gusto ta nga madasigon tas pagpangalagad si mag-uban tas mga taong madasigon nagkalayo sa pagpangalagad, di kay nagkalayo na sa pagpangalagad. Ana ra jud na. Gusto ta nga malayo sa impierno, mag-ubantas nagkalayo sa pagpangalagad, sa pagampo, pagdasig, pagsimba, pagserbisyo, muubantas mga taong nga nagtikang diya sa pagpangalagad sa Ginoo aron nga matakdan ta nga mainiton sa pagpangalagad. Ana ra jud na. Di kay igo lang ta mo desire, wala tay tikang. Dakan ka ayo Christian igo lang nag-desire. Nangandoy lang pero wala pa ni tikang. Muna nga atong pagpangandoy nindot man na siya pero dili dakog points ang pangandoy. Ang dakog points ang atong action taken after our desire. So the promise of restoration of God is really going to happen. And we should not wait for that. We have to take action na every now and then. The day of worship, we have to remember as we remember the day of work.
sa atong hinumduman ang day of work, nag-effort ta, we have to work out also our salvation by doing the right things nga gisugo ni Lord sa ato. Because kung maabot na nga level nga restored na kaitas, stable na atong pagpangalagad sa Ginoo sa to, kini gid akong isaga kuan, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. Dili ko muundag buhat ug maayong butang kanila. Muna ang naasaw na ko na din nga klase nga tao, mga ani nga levels nga Christian level nga mga believers. Hopeful ka for me that God will do something good because you are doing good for the Lord, and God will do good. What you sow, you will reap. Unsa imong gibuhat, unsa imong gitanom, imong maani. So if you are doing good, you will reap good. And not only good, very good from the Lord. Depende na sa good, very good, excellent. So God will bless His word. Thank you for watching, Pastor Rabet and Pastor Angelo. Thank you so much. And ang matag usangan nagmadasigon, naga-effort, naglingkamot kayo na magpadbilin di sa Ginoo ang Dios magapanan. Let us pray for His word. Thank you so much, Lord, sa imong mga pulong, for your great love, for your great desire na ma-worship ka namo, Lord, so that you will do good to us and to our descendants, O Lord. And that everlasting covenant ni Ginoo imong ibutang sa mong kasing-kasing, Ginoong Diyos. Dalaygon ka sa katapusan silyo kini sa mga miling adugo ng mga pulong nimo nga maghatag kini, O Lord God, ug katagbawan, kalig-on, kalipay, kalinaw, ug right action sa imong mga katawan, Lord. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. Amen.